Sa mga pinaka-recent na gera na alam natin ngayon na nangyayari, for example, yung gera sa US at Israel at pakikigera nila sa Iran. Ito yung pinaka-recent ngayon, kaya tumataas yung gas, di ba? Dahil sa mga gera na yon. Meron ding gera yung Ukraine at yung Russia, kamakailan. Kaya alam natin na yung gera nagsisimula, nagtatapos, they begin and they end. But ang pagninilayan natin ngayong umagang to ay ibang klaseng gera. Ito ang pinakalumang gera sa balat ng lupa. Isang gera na nagsimula pagkatapos ng paglikha at hindi pa natatapos hanggang ngayon. At yung gera na yon ay kinabibilangan nating mga mananampalataya. We Christian brothers are participants in this war. At dito sa gerang ito, na kinabibilangan ng bawat isang mga mananampalataya, kailangan nating maging may alam kung ano yung nangyayari, paano lalaban, at ano yung pinaglalaban, at para saan yung pakikipaglaban dito sa spiritual na digmaan na kinabibilangan natin. Kaya tutunghayan natin yan dito sa text natin sa 2 Corinthians chapter 10 verses 3 hanggang 6. Kaya tumayo tayo, babasahin natin ang sermon passage natin. 2 Corinthians chapter 10 verses 3 until 6. Ito ang salita ng Panginoon. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinions raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience when your obedience is complete. Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. Kung maalala nyo, nung January, meron tayong sermon series regarding sa giving. Galing yun sa 2 Corinthians 8 saka 9. Puro tungkol sa giving yung 8 saka 9. Kaya pagdating dito sa 10, kitang-kita natin kung paano nag-shift yung focus ni Apostle Paul. Sa chapters 1 to 9, specifically 8 to 9, tungkol siya sa reconciliation, generosity, no? Generosity ng Diyos, pag-utos sa atin na maging generous. Tapos pagdating dito sa chapter 10, may pagbabago. Yung pagbabago dito ng tono ni Apostol Pablo ay naging derechahan siya, naging forceful siya sa pagtatanggol sa kanyang apostolic authority. Sa mga critic niya, sa mga nagkikriticize sa kanya doon sa church ng Corinth. Alam natin yung mga critics ni Apostle Paul ay mga false apostles. Sila ay mga super apostles, tinagurian, no? Na kiniklaim ng mga super apostles na to na si Pablo, yung ministry niya ay hindi impressive, mukhang mahina, mukhang talunan, at napaka-pathetic. Kaya may mga nagsasabing theologians, yung itsura ni Apostle Paul, hindi talaga charismatic. At hindi talaga, kumbaga titignan mo na parang leader. May mga nagsasabi na hindi impressive yung kanyang physical appearance. No? Pero ito yung pagtatanggol ni Apostle Paul sa kanyang apostolicity. No? Sinasabi niya dito sa chapter 10, na habang nandito siya sa sanlibutan, yung kanyang ministry, yung kanilang ginagawa sa pagiging mananampalataya ay hindi pakikibaka doon according to the flesh. Sinabi yan sa verse 3. Sinabi sa verse 3, for though we walk according to the flesh, physical beings tayo, totoong may nakikita nyo ako, si Apostle Paul, nakikita nyo kami ng mga nagtuturo na kasama ng apostol, pero sabi niya, we are not waging war according to the flesh. Ang ginagawa namin ay hindi makamundo. Ang ginagawa namin na pakikidigma, pakikilaban, ang pagmiministeryo nila ay hindi ayon sa laman.
Sinabi niya na yung kanilang ministry ay isang aktibong pangmilitar na aktibidad. Sinabi niya, we are waging war. And it's in the present tense. Sinabi niya, tuloy-tuloy nilang ginagawa ito. Pero ginagawa nila ito hindi ayon sa laman. Hindi makikita yung kanilang pakikibaka, hindi makikita yung kanilang pagme-minister according to the flesh. But sinabi, doon sa verse 3, it's not according to the flesh. And then described in verse 4 until verse 6, it's all about war, about truth, about the gospel, and it's not about physical carnality. Tayo ay mga physical beings. Meron tayong mga katawan. Nabubuhay tayo sa isang physical na mundo. At merong giyera na kinabibilangan yung mga Kristiyano, pero yung giyera na yon, yung pakikibaka na yon, yung digmaan na yon ay hindi physical. Yon ay spiritual. Therefore, Christian warfare is spiritual. Ito ay isang warfare tungkol sa pagwasak sa kasinungalingan at pagkumbinsi sa isipan patungkol sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. And as Christians, katulad ni Apostle Paul, katulad ng tinuturuan niyang mga taga-Corinthians, what else can we know about the spiritual war? At dito malinaw na sinabi ni Apostle Paul, ang unang-unang dapat nating matutunan ay paano nangyayari, paano ginagawa yung pakikibaka na yon. Paano ginagawa yung war na yon? Paano nangyayari yung digmaan na yon? Yung una, na kinlarify niya na ang gera na to ay hindi physical. It's not a physical war. It's not a fleshly war. It's not a carnal war. Malinaw yan sa verse 4. Sinabi doon, kinlarify, ano yung weapon natin? Ano yung ginagamit natin sa gerang to? Sinabi ng verse 4, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Ano daw yung armas o sandata na gamit nila Apostol Pablo? Ito daw ay merong dibinong kapangyarihan. It has divine power. Sinasamahan ito ng Panginoon. Tapos yung ginagamit daw nila Apostol Pablo na sandata, anong sinabi rin sa verse 4? Kayang sumira ng mga strongholds. Yung mga strongholds parang mga fortress. Yan yung mga regarding sa siege warfare. Naalala niyo yung fall of Jericho. 'Di ba? May mga malalaki silang pader. At sinabi dito ni Apostol Pablo, ang gamit nating sandata, ang gamit nating armas ay kayang sumira ng mga malalaking pader, ng mga strongholds. Pero watch this. Ano yung strongholds na yun? Ano yung sinisira ng mga Kristiyano sa digmaan? Anong klaseng stronghold siya? Yan ay pinaliwanag sa verse 5. Sabi ng verse 5, we destroy, di ba sa verse 4, dinestroy strongholds. Sa verse 5, ano yung dinestroy? We destroy arguments and every lofty opinions na raised against the knowledge of God. Yun yung stronghold na binabanggit dito. Isa itong sistematikong kasinungalingan. Yung mga sistematikong kasinungalingan, mga grupo ng ideya at kaalaman na laban sa Biblia, laban sa Kristyanismo, laban sa katotohanan ng Diyos, at laban sa Biblia. Isipin nyo, meron mga kasinungalingan na binubuo na parang stronghold. Mga kasinungalingan na pinagtagpi-tagpi na magkakarugtong na laban sa kaalaman ng Diyos. And sabi ni Apostle Paul, we have a weapon. Meron kaming armas at meron kaming sandata na kayang magwasak sa kasinungalingan na yun. Na yung instrumento namin, yung weapon namin, yung sandata namin ay kayang wasakin yung mga pinakamatitibay at pinakanakakakumbinse ng mga kasinungalingan na laban sa kaalaman ng Diyos. Therefore, brethren, through the weapon of truth, katotohanan, yung ginagamit, through the weapon of truth, Christian warfare is about destroying anti-Christian thoughts and theologies. Yan ang digmaang pang-Kristiyano, pagwasak sa mga kamalian, pagwasak sa mga kasinungalingan, pagwasak sa mga sistematikong
kaalaman na laban sa Diyos. Nung nagsisimulang Christian pa lang ako, pag sinabing Christian warfare, ang mga nakikita ko is, di ba, may mga Christian books, tapos merong mga picture sa harapan. Ang nakikita ko, angel, saka mga demonyo. Tapos, naglalaban. Parang ganun yung imagination ko dati. Ay, kapag ibig sabihin ng spiritual warfare, ay may mga hindi nakikitang anghel, tapos hindi nakikitang demonyo, naglalaban. Pero hindi lang nakikita. Carnal pa rin. Sabi nga ni Paul, ang ating pakikilaban hindi carnal, hindi fleshly, hindi ito physical warfare. Yung imagination natin na ganun, carnal pa rin, hindi lang nakikita, no, invisible. But we see here, brothers, sa verse 4 at verse 5, na yung spiritual battle na pinag-uusapan ay digmaan sa isipan. Ito'y digmaan na patungkol sa isipan. Ito'y digmaan sa pagitan ng totoo at kasinungalingan. Ito'y digmaan sa pagitan what is truth and what are not truth. The truth of God and the lies that are against the knowledge of God. Mga nagmamayabang na opinyon laban sa Diyos. Mga matataas na mga opinyon laban sa Diyos. Mga argumento, mga kapani-paniwalang argumento, pero laban sa Diyos. Ang spiritual na giyera ay laban sa pagitan ng katotohanan ng Diyos at mga nagpapanggap na katotohanan na totoo'y kasinungalingan na laban sa Diyos. And in Scripture, sa kasulatan at sa kasaysayan, ginagamit palagi ng Diyos yung katotohanan niya para wasakin yung kasinungalingan ng mga kaaway niya. Sa simula't simula pa lang, ang gamit na ni Satanas ay pagbaluktot ng katotohanan. Ang gamit ni Satanas ay walang iba kung hindi binaluktot na katotohanan, lies, distorted truth. At ang ginagamit ng Diyos palagi ay hindi ibang mga bagay, kung hindi yung katotohanan niya. Di ba sabi ni Christ about kay Satan, sabi niya, that the devil has been a liar since the beginning. Sinungaling na siya mula simula pa lang. Pero mga kapatid, dito nakita natin sa verse 4 at verse 5 na hindi kayang manalo ng kasinungalingan sa katotohanan ng Diyos. Dahil ang katotohanan ng Diyos ay kinakasangkapan ng Diyos. Ang katotohanan ng Diyos ay sinasamahan ng Diyos. Ang katotohanan ay magwawagi. Ang katotohanan ay mananalo laban sa kasinungalingan, katulad ng liwanag ay palaging mananalo laban sa kadiliman. Ito mismo yung sinabi ni Jesus nung kausap niya si Poncio Pilato. Nung tinanong ni Pontius Pilate ang Panginoong Jesus, "Hari ka ba? Are you the King of the Jews?" Alam niyo yung sabi ni Jesus sa John chapter 18, ito yung sabi niya, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servant would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from this world." Kinaklarify ni Jesus na yung kaharian niya hindi carnal. Hindi carnal, hindi kung siya ay hari ng sanlibutan to, magpapadala siya ng anghel para wasakin lahat ng kaaway niya. Pero sabi ni Christ, hindi ganon yung digmaan niya. Hindi siya nakikipagdigma physical. But, verse 37, sabi ni Christ, "You say that I am king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world to bear witness to the truth." Kaya pumarito si Jesus ay para ipahayag ang katotohanan, kung ano yung totoo. At yan yung mismong ginawa ni Jesus. Naalala nyo yung confrontation ni Satan at ni Christ sa Matthew 4? Nung tinutokso ni Satanas ang Panginoong Hesukristo, anong ginawa ng Panginoong Jesus nung pinapapaniwala siya ni Satanas ng mga kasinungalingan? Anong ginawa ni Jesus nung binabaluktot ni Satanas maging yung Book of Psalm, yung Bible? Ganong ginamit ng Panginoong Jesus? Dinagukan niya ba si Satanas? Hindi.
Anong ginawa niya? Ang sinabi niya ay katotohanan. It is written, it is written, it is written. Sa hari ng kasinungalingan, laban sa hari ng katotohanan, ang ginamit ng hari ng katotohanan ay ang katotohanan. Dumating ang hari natin dito para sabihin ang totoo. Dahil alam ng Panginoong Hesus na ang digmaang ito sa sanlibutan ay isang digmaan kung ano ang totoo. And brethren, we follow our King. Susundan natin ang hari natin. Ang yapak ng ating Panginoon ang susundan natin. Ang armas natin at ang sandata natin ay ang katotohanan na sumisira maging sa mga sistematikong kasinungalingan na laban sa kaalaman ng Diyos. Therefore, brethren, with God's truth, be ready to destroy rampant ideas that are against the knowledge of God. Gamit ang katotohanan ng Diyos, maging handa ka na sirain, wasakin, patumbahin yung mga ideya na laban sa kaalaman ng Diyos. That is your calling as a Christian. Isa kang sundalo. Isa kang mandirigma. Isa kang alagad ng Panginoong Hesukristo. Kapag ang isang tao ay naging mananampalataya na, automatically, siya ay kabilang na sa sandatahan ng kaharian ng Panginoong Hesukristo. Isa na siyang sundalo ng pananampalataya. Brothers, walang civilian sa kaharian ni Jesus. Walang hindi mangdirigma sa kaharian ni Jesus. Lahat ay mandirigma para sa layunin ng Ebanghelyo. Walang non-combatant sa kaharian ng Panginoong Jesus. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, lahat tayo ay kabilang dito sa Kristiyanong digmaan na ito. You see, ang gamit natin ay yung pinakaluma, ang lumang katotohanan ng Diyos. Mas luma sa lahat ng kasinungalingan na pinapahayag dito sa mundong ito. We have this ancient truth, the truth of God. At dahil tayo ay mga tao ng katotohanan, niligtas ng katotohanan, pinababanal ng katotohanan, hindi natin dapat hayaan ang kasinungalingan ay mamayagpag sa presensya ng ating Panginoon. Hindi palaging malakihan. No? Hindi palaging malakihan. Even in our own places, in our own ways, in our own locations, kailangan nating gawin ito. No? Nung nakaraan lang, I can think of 3 instances na si Light, tinuturuan namin laban sa kasinungalingan. May nakita kami sa Facebook, si Aura. Diba? Si Aura, naka-bathing suit. Halika dito, Light. Tignan mo. Siya'y lalaki, nagsusuot ng pambabae, tama ba yun? No. That's destroying lies already. Pumunta kami ng mall. May nakita siyang statwa. Sabi ko, Light, tama ba to? No, hindi tama ito. Hindi ka pwedeng lumilok ng mga Diyos-Diyosa. No? Nakikinig siya ng science. Tapos sinabi, ang mundo daw ay millions of years. Sinabi ko, Light, tama ba yon? Hindi. Hindi millions of years kinrate ang mundo. Hindi totoong evolution. Even in small matters, no? Winawasak natin yung mga kasinungalingan na namamayagpag dito sa kapaligiran natin. Nung nagkikwentuhan kami ni Ryan, sa mape nila, pinapaturo sila ng gender ideologies, yung mga LGBTQ. Sinabi ni Ryan sa akin, sorry bro, hindi ko nasa. Sabi ni Ryan sa akin, kada sinasabi niya, hindi ko position to, pero kailangan niya ituro, hindi ko position to, tapos sa dulo, nagbibigay siya ng mga tanong. Para pag-isipan ng mga bata na hindi totoo yan. Si Mama Vicky, nung nakausap ko, nung nasa probinsya siya, sa Cebu, may mga nagkikwento sa kanya tungkol sa mga pamahiin, may engkanto daw, kaya nagkaroon ng disgrasya. Anong sabi ni Mama Vicky sa kanila? Magbasa kasi kayo ng Bible.
Para malaman nyo yung totoo. At makilala nyo si Jesus. You see, winawasak ng mga kasinungalingan. Destroying strongholds. Lies, mga kasinungalingan. Na paisa-isa, pakunti-kunti. No? Narinig nyo na ba yung balita na, I think narinig nyo na yun, nung nagkaroon ng giyera between US and Israel, tapos Iran, may mga university rallies na nandito sa bansa natin, tapos sinisigawan yung mga kapulisan. Diba? Nasabi lang, mga tuta ba kayo ng Amerika? Sinisigawan nila yung mga kapulisan, mga nagrarally. No? Bakit sila ganon? Dahil sila ay pinapakain ng mga ideya na iniisip nila ay dapat ipaglaban. That's it. Sila ay napupuno ng mga ideya na iniisip nila dapat ipaglaban nila. Sila ay kinukumbinsi ng kanilang mga professors o kung sino man. May mga nangungumbinsi sa kanila tapos itong mga kabataan nakumbinsi. Tama, dapat ipaglaban to. No? Alam niyo kung bakit ganon? Kasi tayong mga tao ay talagang dinisenyo ng Diyos para ipaglaban kung ano yung tama. Dinisenyo tayo ng Panginoon para makibaka. Para ipaglaban natin kung ano yung tingin nating tama. And brothers, we have something greater to fight for. Meron tayong higit na mensahe na dapat ipaglaban. Yung mensahe ng Ebanghelyo. At merong napakaraming kasinungalingan dito sa mundong to na laban sa Ebanghelyong yon. Laban sa pananampalataya na pinangahawakan natin at nagligtas sa atin. Hindi tayo pwedeng manahimik habang napakarami yung nagtatayo ng sistematikong kasinungalingan na napakapiligroso para sa kaluluwa. Hindi lang natin, kung hindi ng napakaraming mga tao. At tinawag tayo ng Diyos para wasakin yung mga argumento na yon, yung mga mapagmataas na opinyon na laban sa Diyos. Pero pangalawa, kailangan din nating makita kung para saan itong digmaan na to. What is the purpose of this war? Ang purpose ng digmaan na to ay hindi lang para wasakin yung mali, kung hindi para saan. Tignan natin sa text. Sabi doon sa verse 5. Sabi sa verse 5. We destroy arguments and every lofty opinions reigns against the knowledge of God. Yan yung stronghold, di ba? Yan yung stronghold. At sinabi ni Paul, and take every thought captive to what? To obey Christ. Ito yung dahilan kung bakit kasama tayo at lalaban tayo sa Kristiyanong digmaan na to. There is a higher objective doon sa pagwasak ng mga kasinungalingan na yon. Si Apostol Pablo ay nag-move mula doon sa destruction, demolishing lies, papunta doon sa purpose nito, taking every thought captive to obey Christ. Ang pinakalayunin ni Apostle Paul ay yung mga naniniwala dati sa kasinungalingan, ngayon ay magpapasakop na sa Panginoong Hesus. Luluhod na sa Panginoong Hesus. Yun yung pinaka-purpose ni Apostle Paul. So, ang ginagamit niya pa rin, pakinggan nyo, tignan nyo, military term pa rin, di ba? Sinabi niya, take captive, hulihin. Pag sinabing captive, magiging, may dalawang army, pag natali isang army, huhulihin yung mga buhay pa, tapos, magiging alipin doon sa army na nanalo. And yun yung sinabi ni Apostle Paul dito. Sinabi niya, sila na mga galing sa kasinungalingan ngayon ay magiging mga alagad na. Magiging mga tagasunod na ng Panginoong Hesukristo. Yung word yun na ginamit na to take captive, they will be prisoners of war. No? Pero pansinin ninyo, kasi hindi physical war to eh. Hindi physical war to eh. Ito'y truth and lies. Ibig sabihin, yung naniniwala sa kasinungalingan, nawasak na yung kasinungalingan nila, nakita na nila na mali sila. Mali kami. At sabi ni Apostle Paul, ang goal natin, yung mga
alam na sila ay nasa kamalian, ngayon ay magpasakop na sa Panginoong Hesukristo. Therefore, ang motive ng digmaang ito ay gospel motive. Para sila ay maging mga mananampalataya. The aim of destroying lies is persuasion to obedience to Jesus Christ, the Lord of truth. Kapag tinignan natin itong text natin mula 3 hanggang 5, makikita natin parang apologetics to, no? Pinagtatanggol yung pananampalataya, winawasak yung mga mali na mga ideas. Kaya makikita natin na yung purpose ng apologetics is evangelistic. Ang purpose kung bakit tayo nakikipag-usap, nakikipag-dialogue, nakikipag-converse, and even nakikipag-debate, ay para sila ay maging mananampalataya. Sila ay maligtas, no, sa pananampalataya. Pero nakikita rin natin dito na ang usapan kasi dito ay truth and lies. These are destroying arguments, hindi to flesh. Tandaan natin, kailangan huwag tayong tumalo na parang flesh ito. Therefore, makikita natin na yung evangelism ay hindi by force. It's never by force. Dahil kailangan natin kumbinsihin yung isipan na mali yung kanilang pinaniniwalaan. Na yung pinaniniwalaan nila ay laban sa Diyos. At yung pinaniniwalaan nila ay kasinungalingan. Mga kapatid, walang naging Kristiyano dahil pinilit sila. Wala. Evangelism is never by force. Of course, alam natin, kapag naging isang mananampalataya ang isang tao, ito ay supernatural na gawa ng Diyos sa kaluluwa ng tao na kinakaptive ng Diyos yung isipan ng isang taong dating lulong sa kasinungalingan, wala sa Panginoon, nasa kadiliman, at binuksan niya yung mga mata para makita yung kaliwanagan ng Ebanghelyo. But on the side of man, sa pwesto natin bilang mga tao, ang itsura ng kaligtasan ay isang isipan na nakumbinse na kung ano yung sinasabi ng Biblia ay totoo. Nakumbinse na kung ano yung katotohanan ng Ebanghelyo ay totoo. Na kailangan niyang lumuhod sa Panginoong Hesukristo. Nangyayari lang yang pagsunod na yan kapag yung mga mali niyang pinaniniwalaan ay nawasak. Doon magsisimula ang kanyang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Wrong beliefs must first be dismantled for true obedience to take root. Pero habang nangyayari yun, nakikita natin na yung biyaya ay hindi namimilit. Ang biyaya ay nagkukumbinsi at nagkukumbinsi ng ating mga isipan. Therefore, ang Christian warfare, yung digmaan na sinasabi natin dito ay tungkol sa reasoning, tungkol sa proclamation. Hindi binabypass yung isipan. Ang target nito ay yung isipan ng isang tao. Tinatama yung isipan, kinukumbinsi yung isipan, ini-engage yung isipan. At dito tayo tinatawagan ni Apostol Pablo, ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Wasakin niyo yung kasinungalingan para sila ay makumbinsi sa katotohanan ng Panginoong Hesukristo. Now, you know, consistent yan sa sinabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 18. Ito yung sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sabi ni Christ, itatayo ko yung simbahan ko, tapos hindi mananaig yung, ano ba yung gate sa Tagalog? Hindi lang pintuan eh. Di ba? Tarangkahan. O lalim ah. Yung tarangkahan ng impyerno, hindi magwawagi daw sa simbahan ng Diyos. Ano ibig sabihin ni Jesus doon? Ibig sabihin ni Jesus, ang umaatake ay yung church. Doon sa tarangkahan, doon sa gates of hell. Ang umaatake ay yung mga tao ng katotohanan. Doon
sa pintuan, tarangkahan ng impyerno. Ang church ang nasa offensive. Ang impyerno ang nasa defensive. According kay Christ. According din dito sa text natin, tayo yung nagwawasak sa mga strongholds eh. No? Ang church ang nasa offensive, tayong umaatake sa pintuan ng impyerno, inaatake natin yung kasinungalingan ng mundo, at ang mga kaluluwa ay naliligtas kapag ang kasinungalingan ay nawasak, at sila ay tumingin sa katotohanan, nakapagliligtas na katotohanan ng pag-ibig ng Diyos kay Hesukristo. And we do this by convincing. We do this by persuasion. We do this hindi sa pamamagitan ng pamimilit o pamimwersa. Ito ay sa pamamagitan ng pagkumbinsi ng isipan. We see this. Ako, ang isang napanood ko prior and I learned a lot kay James White. Nung meron silang mga kinakausap na Jehovah's Witness. Nung kinakausap niya yung mga Jehovah's Witness, tapos pinag-uusapan nila yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesus, binasa nila yung Hebrews chapter 1, verse 7 at verse 8, kung saan sinabi ng Ama sa Anak, your throne, O God. Anong ginawa ni James White? Sinabi niya, basahin mo yan, pag-isipan mo yan, ipag-pray mo yan. Hindi niya pinilit. Hindi niya sinabi, mic drop, talo ka na. Hindi ka na niya ginawa niya. Hindi niya sinabi na, boom, mali ka. Hindi niya sinabi, tignan mo yan, pag-isipan mo yan, ipag-pray mo yan. It's through being convinced with the truth. Nangangaligtas yung mga tao na nabubuhay sa kasinungalingan kapag sila mismo ay nakumbinsi dun sa katotohanan. Kasinungalingan nawasa, katotohanan ay pahayag. Ang isipan mismo nila ay nakumbinsi sa mga bagay na ito. And if you are not a Christian today, kung hindi ka mananampalataya ngayong umagang to, kung palagi ka nang nakakadalo dito sa panambahan na to at nakikita mo yung mga pinaniniwalaan mo na nawawasak isa-isa, naririnig mo yung pangangaral ng Ebanghelyo, naririnig mo yung pangangaral ng salita ng Diyos at yung mga pinangahawakan mo ay nawawasak isa-isa. Sa pamamagitan ng katotohanan ng Diyos, huwag kang magmatigas. Lumapit ka na sa katotohanan. Winawasak ng Diyos yung mga kasinungalingan na tinatayuan mo ngayon, hindi para wasakin ka, kung hindi para maligtas ka. So come to the Lord of truth. Come to the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Repent of the lies that you have believed, and come to the Lord Jesus Christ. Tayo, ng mga believers naman, tayo ng mga mananampalataya, when we do this, kapag nandito tayo sa digmaan na to, kailangan ang desire natin ay yung salvation ng iba. Salvation ang kausap natin, yun dapat ang desire natin. Kasi yun yung sinabi ng verse 5 eh. Hindi dapat natin desire to destroy arguments tapos tuldok na after nun. Dapat buo yung verse. No? Hindi dapat ang motive natin ay for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and lofty opinions raised against the knowledge of God. Just tuldok. No. Continue. And take every thought captive to obey Christ. Ang pinakadahilan mo, ang pinaka-goal mo, ang pinaka-motive mo, ang desire mo, ay dahil gusto mo ang lahat ay sumunod kay Kristo. Gusto mo lahat ay maging mananampalataya. Ito ay nanggagaling sa pusong pang-ebanghelyo. Isang puso na evangelistic. Let us fight the fight of faith, not to prove that we are right, but to prove that Christ is right. Siya ay tama at galing sa pag-ibig, lahat ay yumuko sa pagiging tama ni Jesus. Maging tayo mga mananampalataya, galing tayo sa kasinungalingan bago tayo naligtas. And we want others to bow the knee to the Lord Jesus Christ. Ang goal natin when we engage with error ay spiritual submission kay Christ. Therefore, kapag tayo ay nakikipag-usap
sa iba, we should engage patiently. We should reason carefully. We should present the scriptures faithfully. At pagkatiwalaan natin, nagagamitin ng Diyos yung katotohanan na sinasabi natin to take every thought captive to obey His beloved Son. Bilang pagtatapos, sino dito may gusto sa gera? Wala. Wala. Gusto ko ng gera. Walang magsasabi ng ganon. Ayaw natin sa gera. Pero mga kapatid, merong mga necessary wars. May mga gera na kailangan, may mga digmaan na kailangan labanan. No? Isipin nyo na lang, kunyari may mga terorista. Sinakop yung Antipolo. Kailangan makipagdigma sa mga teroristang yon. Necessary war yon. Ayaw natin mangyari yun, pero kailangan gawin yon. Kapag meron ng mga nasasaktan, may mga naapi, may mga namamatay, kailangan labanan yung mga masasamang yon. At ang pinag-uusapan natin dito, ang sinasabi dito ay mga wumawasak sa kaluluwa. Kasamaan na sumisira ng panghinaharap na eternidad. Therefore, this is a necessary war. Isa itong gera na kinakailangan nating maging kabilang. Dahil ito ay laban sa Diyos at laban sa ebanghelyo ng Diyos. Kaya naman, bilang Kristiyano, lalaban tayo. Lalaban ka. Dalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa salita nyo dito sa 2 Corinthians. Hiling ko po, O Diyos, na bigyan nyo kami ng puso na mayroong tapang at mayroong kumbiksyon na ang mga taong nakapalibot sa amin ay mga ligtas. Turuan nyo rin po kami, Panginoon, na sa mga hindi pa namin alam patungkol dito sa digmaan na ito, pero bigyan niyo po kami ng kumbiksyon na makisama dito dahil layunin mo ito at nakataya yung kaluluwa ng mga minamahal namin. Pinupuri po namin kayo. Give us courage, give us bravery, give us conviction for your gospel and through your gospel. For your glory. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming hari na nauna na sa digmaan, ang Panginoong Jesus. Amen.